So hello 'no, ngayon 'no ay itong mensahe na ito ay para ito sa ating mga kapatid na mga Katoliko, na mga taong hindi talaga 'no nakakaalam kung ano ang totoo or katotohanan patungkol sa kalooban ng Diyos or kautusan ng Diyos mismo 'no. So wag niyo sanang isipin na inaatake kayo, sinisiraan ko kayo or ano pa man, kundi ito ay friendly reminder 'no, na ang inyong mga ginagawa na ang religion na inyong pinapasok ay religion of Satan. Masakit ito, ngunit ang mga turo na itinuturo dyan or mga doktrina na itinuturo ng inyong mga leader, ng inyong religion ay non-biblical. Pag sinasabi nating non-biblical, demonic yan. Pag sinabi nating biblical, ayon yan sa mga kautusan at sinasabi ng kasulatan patungkol sa salita ng Diyos sa kalooban niya. Dapat nating gawin or dapat nating hindi dapat gawin. Yan ang biblical. Pero kung ang isang religion nagtuturo ng mga non-biblical teaching or mga dinagdag na nila or binabawas na nila, yan ay demonic. Gusto kong malaman ninyo, no? It's better for you na gumising kayo at umalis kayo sa inyong religion. Kasi pag hindi, ang naghihintay sa inyo sa unahan is judgment. Mostly sa inyong religion ang itinuturo niyan ay mga demonic talaga. Mas pinaparangalan ninyo ang mga rebulto, ang mga imahe, ang mga santo at sinasabi ninyo, hindi kami sumasamba diyan. Hindi kami sumasamba niyan, inuunor namin yan. Hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. Hindi ninyo alam ang inyong sinasabi. Ito, ang kautusan ng Diyos ay isang babala para doon sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Ang mga rebulto, marami kasing nagsasabi na sila na sila ay mga Kristiyano. Pero ang totoo, hindi kayo Kristiyano, kundi demonic. Bakit ko sinasabing demonic? Kung si Kristo ang sentro ng inyong pagsamba, kung si Kristo ang sentro ng inyong service, si Kristo ang inyong pararangalan. Ngunit maliban kay Kristo, mayroon pa kayong sinasamba, niluhuran, dinadasalan, pinoprosesyonan, sinasampit, mga rebulto, Maria. Itong mga bagay na ito, created ito sa kamay ng tao. Kini-create ito or gawa ito sa kamay ng tao. Pag sinabi nating gawa sa kamay ng tao, walang kabuluhan yan. Ang sinasabi mismo sa kasulatan, ang Panginoon, ang Diyos ay Espiritu. Ang lahat na sumasamba sa Kanya, sasamba sa Espiritu at saka sa katotohanan. Ngunit kung mananatili kayo dyan, mananatili kayo sa kadiliman. Ganito lang kasimple ang explanation niya. Kung ikaw ay isang ama, mayroon kang isang anak, nagbabawal ka ngayon o nagbibigay ka ng advice sa iyong anak, na anak, huwag mong gagawin ang isang bagay na ito, ang pagnanakaw. Tapos ngayon, yung anak mo nagnakaw. Anong reaction mo? Ano kayang masasabi mo? Anong mafe-feel mo? Anong mararamdaman mo na sinuway ka ng iyong anak? Simpre magagalit ka ngayon. Papaluin mo siya o ano pa mang pagdisiplina gagawin mo sa iyong anak. Ganon din ang Diyos sa atin. Ang Diyos nagbabawal sa atin na gumawa ng mga ganitong klaseng image. Kahit lamang poste na inilagay nyo dyan sa inyong altar, isasama nyo sa inyong pagsamba ayon sa sulat sa Deuteronomy. Sa sinasabi ng Diyos, pinagbabawal niya. Kung ano man yung pinagbabawal ng Diyos, ginagawa ninyo. So ano kayang reaction ngayon ng Diyos para sa inyo na sinusuway nyo ang kanyang kalooban at kautusan? Sabi niya, huwag ninyo itong gawin dahil mamamatay kayo. Ginagawa ninyo. Ang ginagawa ni Eva at saka ni Adan noong unang panahon nung sila ay sumuway sa Diyos sa panahon noon sa Eden, sa Garden of Eden. Ganon din ang ginagawa ninyo.
Sinasabihan sila ng Diyos na huwag niyong gawin ito. Dahil pag ginawa ninyo ito, mamamatay kayo. Hindi sila nakinig at hindi kayo nakinig. Ngunit ginagawa niyo pa rin ang pinagbabawal ng Diyos. At dahil dito, judgment ang naghihintay sa inyo. Mostly sa mga kapatid nating ito, na mga tao, hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Sunod at sunod at sunod at nakikinig at tanggap lang sila sa mga ipinapakain sa kanila ng kanilang mga church leader without examining the light of the scripture. Kaya minsan pag nire-rectify sila, lumalaban sila na ganito. Pero ang katotohanan, wala silang alam. Lumalaban sila o ipinaglalaban nila ang hindi nila alam. Naniniwala sila na ang kanilang religion ay nagtuturo ng tamang turo. Na hindi nila alam na ang kaluluwa nila hawak na ni Satanas. Kaya nga pinadalan sila ng Diyos na mga ngaral upang i-rectify ang kanilang kamalian. Ngunit ayaw nilang magpaturo. Mostly at 99% sa kanitong mga klaseng tao, hindi nagbabasa ng Biblia. Kasi kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Kung mayroon mang nagbabasa ng Biblia, ganito yan. Kung mayroon man sa kanila ang nagbabasa ng Biblia, every time na makikita nila at tinatamaan sila sa verses na yan, nilalaktawan nila yan. Ganyan ako noong unang panahon. Kung ano man yung verses na tumama sa akin, nilalaktawan ko yun. Takot akong malaman ang katotohanan. Pero no-realize ko pagdating ng panahon, sabi ko, kung iiwasan ko itong katotohanan na ito, hindi ako magiging bago. Hindi ako mababago. So, ganun din kayo. Kung patuloy niyong lalaktawan at iiwasan ang katotohanan, mananatili at mananatili kayo sa kadiliman. Kung hindi niyo tatanggapin ang totoo, ang katotohanan na siya nagpapabago or magpapabago sa inyo. Kung hindi niyo tatanggapin ang totoong mensahe, mananatili kayo sa kadiliman at alam niyo na ang taong mananatili sa kadiliman, babagsak sa impyerno pagdating ng panahon. So doon sa impyerno, punong-puno yan ng mga tao na hindi lamang sa mga taong gumagawa ng masama, kundi pati sa mga taong religious people, na mga taong nagsasabi na kilala nila ang Diyos, ngunit bumabagsak pa rin sa impyerno because of the hidden unrepented sin. Kasi hindi ka bumabagsak sa impyerno kung wala kang kasalanan na hindi mo pinagsisihan. Kung ayaw mong magsisi, takot kang malaman ang katotohanan, kasi takot kang malaman ang katotohanan, takot kang mabago, takot kang magbalik sa Panginoon, mananatili ka sa kadiliman. It's better for you na tanggapin ang katotohanan at mananatili sa liwanag. Ganon ang katotohanan. Kaya payo ko sa inyo, simula pa sa simula, hindi kayo talaga Kristiyano. You are a demonic in abomination in the sight of God since the beginning. So, mag-ingat po kayo. So, ito ay payo lamang. Ito ay friendly reminder. Kung ayaw niyong tanggapin ang ganitong klaseng mensahe, choice nyo yun. Choice nyo yun. Ang sa akin lang, ito ay babala sa ating mga kapatid na namumuhay pa rin sa kadiliman. So, hanggang dito na lang, and God bless everyone.